Amen and amen. Yeah, magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating pagbati at panalangin para sa araw na ito. Amen? Ayan, ngayon po, araw ng Biyernes, TGIF. At ako pong inyong makakasama ngayon, si Kuya RJ. TGIF, di ba? Thank God it's Friday. Thank God I'm forgiven. Thank God I'm free. True greatness isn't far-fetched. Trusting God in faith. Together, generosity improves family. Twice, goodness is faster. Thanksgiving increases fun. Pero ang higit sa lahat ng TGIF, na wag po natin kakalimutan mula Lunes hanggang Linggo. Ano po yun? Today, God is first. Hindi po ba? God is first. God is first in our travel, in our work, in our business, in our relationships, even in our finances. God is first in everything that we do. Sabi nga po ni Brother Eng, ng aking tatay, di po ba? Sabi niya, unahin natin lagi ang Diyos. At sigurado ikaw mismo ay uunlad. Yan, samahan niyo po ako, sabay tayong magnilay patungkol sa salita ng Diyos kung paano tayo gagabayan ating Panginoon para sa buong araw na ito. Pero bago po tayo magsimula, handa ka na ba? Tayo muna ay manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessing the world. In Jesus' name, Amen. Ang ating pong ebanghelyo para sa araw na ito mula po kay San Marcos chapter 28 to 34. Narinig ng isang teacher ng law ang pagtatalo nila Jesus at ng mga Sadducees. Napansin niya na ang galing ng sagot ni Jesus sa mga tanong sa kanya. Kaya nagtanong din siya, alin sa mga utos ang pinakamahalaga? Sagot ni Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel, ang Panginoong Diyos natin ang siyang nag-iisang Panginoon. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong isip mo at buong lakas mo. Pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Wala nang mas hihigit pa sa mga utos na ito. Sabi ng teacher ng law, teacher, tama ka. Tama ang mga sinabi mo na ang Panginoon lang ang Diyos at wala nang iba pa. Dapat mahalin siya ng buong puso, buong isip at buong lakas at dapat ding mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Mas importanteng sundin ang mga utos na ito kaysa lahat ng ritual na pwedeng gawin gaya ng pag-offer ng mga hayop na sinusunog at mga sacrifices. Nakita ni Jesus na magaling ang sagot ng teacher ng law. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, malapit ka sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos noon, wala nang nagtangkang magtanong kay Jesus na kahit ano. Amen. Di po ba? Napakaganda, no? Ito yung the greatest commandment of all, hindi po ba? Love God and love others. Kaya lang, ang keyword po dito, gusto ko ito na napasin, yung love others as you love yourself. Di ba? Ang tanong, mahal mo ba ang sarili mo? Di ba? Di ba nga binabanggit, madalas mong naririnig, you cannot give what you do not have. You cannot give love on Christmas Day. Joke lang. You cannot give love if you don't love yourself. Especially if you're not receiving the love from God. Ang pagmamahal ng Panginoon parang isang tubig. Di ba? Patuloy lang yan dumadaloy. Di ba? Patuloy lang yan dumadaloy sa ating buhay. Ang tanong, sumasalok ka ba? O sabihin na natin sumasalok ka ng pag-ibig na galing sa Panginoon. Di ba? Tinatanggap mo, binabahagi mo ba? Etong pag-ibig ba na natatanggap mo sa iyong buhay, ginagamit mo. Gamitin ko lang yung term na yung word na ginagamit. Ginagamit mo sa iyong sarili. Kasi di ba, kailangan mong mahalin ang iba tulad ng pagmamahal sa sarili. Paano mo ba minamahal ang sarili mo? Kung ang sarili mo hindi mo nire-respeto, paano mo re-respetuhin ang iba? Kung ang sarili mo hindi mo minamahal, paano mo mamahalin ang iba? Kung ang sarili mo hindi mo tanggap, paano mo tatanggapin ang iba? Hindi po ba? Kaya dapat magsimula sa sarili. Hindi ko sinasabing pagiging selfish o pagiging narcissistic, ha?
Magkaiba yon. Pero yung pagmamahal sa sarili, hayaan mo mag-umapaw nang maibahagi mo yung pagmamahal na yan sa iba. So handa ka na ba magmahal? 'Di ba? Ng sarili muna. Kaya nga po sinasabi namin, 'di ba? Yung meron yung lalo na to naririnig natin sa mga kaibigan natin mga single, ano? Yan, singles. Yan, baka ikaw to, 'di ba? Tama yung sandali, hahanapin ko muna yung sarili ko bago ako pumasok sa relasyon muna. Sandali, mamahalin ko muna yung sarili ko bago ako magmahal ng iba. Sandali, hayaan nyo munang, alam mo yung paggalingin yung sugat na meron ako bago ako magmahal ulit ng iba. Totoo yon. Kailangan munang sarili muna. Hayaan mo munang magmahal. Kumbaga mahalin mo yung sarili mo 100%. Di po ba? Para pag nagkaroon ka ng the one, yan. Okay, ikaw yung naging the one. O, di ba? At least parehas kayong, kung 100% kayo parehas, hindi kayo nag-aagawan ng pagmamahalan. Bakit? Kasi punong-puno kayo ng pagmamahalan. Punong-puno kayo ng pagmamahal pala. Yun, di pala pagmamahalan. Punong-puno kayo ng pagmamahal na maaari nyo maibahagi sa isa't isa. Amen po ba? Kung ang iyong makakasama sa buhay, lagi kang parang vampire, hinihigop lahat ng pagmamahal na meron ka, baka dapat maghanap ka muna ng iba. So, sorry na po, kakatok lang. At pangalawa lang po, no, na napakaganda ditong binanggit din sa ating ebanghelyo, aanhin mo pa ang mga ritual, yung mga devotion. Hindi ko po sinasabing mali yun, ha? O, katok lang po, katok sa puso, katok lang po sa mga inyong lahat. Bato-bato sa langit ang tamaan may bukol, di po ba? Bakit ko nabanggit yun? Kasi pasimba-simba ka nga, pa kumpisal-kumpisal, pa rosaryo, kung hindi mo naman napapansin yung pangangailangan ng kapwa mo. Hindi po ba? Alam ko, guilty tayo dyan. Diba? Alam mong, kasi madalas sasabihin mo, bro, nangungutang na naman. Ibang usapan yun. Masyado tayong hahaba. Pero, alam mo yung kaya mong ibigay yung pagpapatawad, yung pagmamahal, yung dasal, ibigay mo. Dahil ito naman talaga yung pagmamahal natin sa kapwa. Yung serbisyong kinakailangan nating ibigay. Katulad nga nung nabanggit natin ng mga nakaraan, di ba? We serve by loving. So, handa ka na bang magmahal? Una-una sa sarili nang maaari mong mahalin ang iba. Amen? Now, let's pray. Lord, today, mahalin mo po kami ng buong puso. Ayan, punong-puno, nag-uumapaw. Nang sa gayon, ng aming maibahagi ito sa ibang tao. Lord, hayaan mo maging daluyan kami ng iyong grasya, ng iyong pagmamahal, ng iyong awa, ng iyong kalinga, ng iyong kaligayahan, ng iyong kasiyahan, nang sa gayon maramdaman din nila ang presensya mo sa pamamagitan namin. Lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, panahon na naman po na aming pansamantalang pamamaalam sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyong patuloy na pag-like, share, and follow. Yan, salamat po sa inyong lahat. God bless you. God is in you. Continue shining His light because believe it or not, you are a blessing. God bless. Bye.